Magandang araw mga bata. So, salamat. Bago natin simulan ang ating klase ngayon, maaari bang tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin? In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Lord and Father of all, thank you for today. Thank you for ways in which you provide for us all. For your protection and love, we thank you. Help us focus our minds and heart now on what we are about to learn. Guide us with your eternal light as we discover more about the world around us. We ask this all in the name of Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maaari nang umupo ang lahat. Mayroon bang liman sa ating klase ngayon? Mahusay. So, bago natin simulan ang ating talakayan ngayon, babanggitin ko muna ang mga alintuntunin sa loob ng silid-aralan. So, una, makinig ng mabuti sa guro at kaklase. Pangalawa, magtaas ng kamay bago magsalita. Pangtatlo, gumamit ng magalang na salita tulad ng po at opo. Pang-apat, maging magalang sa guro. At panglima, panatilihing malinis ang silid-aralan. Maliwanag ba mga bata? Very good. So, ngayon, mayroon akong hinihanda ditong larawan. Maaari nyo bang sabihin sa akin kung ano ang nakikita ninyo? Tama. Ang nasa larawan ay isang pamilya. Si nanay, si tatay, ate, kuya at bunso. So, tandaan natin mga bata na hindi lamang binubuo ng 5 miyembro ang isang pamilya. Nandyan din sina lolo, lola, tita at tito. So ngayon, mas kikilalanin pa natin ang bawat miyembro ng isang pamilya at ang kanilang mga gampaning ginagampanan sa loob ng ating tahanan. So class, ngayon mayroon ako sa inyong tanong. Mayroon ba kayong mga alam ng mga gawaing bahay? So, maaari nyo bang banggitin kung ano-ano ang mga ito? So, mahusay. Sa susunod na mga minuto, pag-uusapan natin ang mga papel o trabaho ng bawat membro ng pamilya sa ating tahanan. Mga bata, tingnan ninyo itong dalawang larawan na nagpapakita ng gawaing bahay. Maaari nyo bang sabihin sa akin kung anong gawaing bahay ang ipinapakita sa larawan? Tama, ang gawaing pinapakita dito sa unang larawan ay paghuhugas ng pinggan. Dito naman sa pangalawang larawan. Tama, ang gawaing bahay na ito ay paglilinis. Ngayong nalaman nyo na ang ilan sa mga halimbawa ng mga gawaing bahay o tungkulin na ginagampanan ng bawat kasapi ng inyong pamilya, babasahan ko kayo ng isang tula. Makinig kayo ng mabuti mga bata. Sa bahay namin, lahat ay may tungkulin. Ang bawat isa ay may ginagampanang hirap at saya. Si tatay, sa trabaho ay laging abala. Kumikita ng pera para sa kinabukasan ng pamilya. Si nanay naman, sa kusina ay abala, nag-aalaga, nagluluto, at sa mesa ay nagsisilbing guro. Si kuya at ate may tungkulin din. Sa pag-aaral at sa bahay, tumutulong ng may galak at sinseridad. Si lolo't lola, matututo'y gabay, puno ng karunungan sa kanilang mga kamay. At ako'y natutong maging responsableng anak sa pamilya ko'y palaging magbibigay ng tulong at lakas. Naintindihan nyo ba ang nilalaman ng tula? Nakinig ba kayo ng mabuti? So, ngayon, sabay-sabay nating sagutan ang mga gabay na tanong patungkol sa binasang tula. Una, sino-sino ang mga miyembro na nabanggit sa tula? Taas lamang po ng kamay ang gustong sumagot. Magaling! Ang mga miyembro daw pong nabanggit sa tula ay sina nanay, tatay, ate, kuya at lolo't lola. Sa pangalawang tanong naman po, ano ang ginagampanan ng papel ni tatay sa pamilya? Very good. Sabi daw po sa tula, si tatay ang nagtatrabaho para sa kinabukasan ng pamilya. Pangatlong tanong, ano ang ginagawa ni nanay sa bahay? Magaling. Si nanay daw po ang laging abala sa kusina. Siya yung nag-aalaga,
nagluluto at nagsisilbing guro. Tama, si ate at kuya ay tumutulong ng may galak at sinseridad. Panglima, at last na tanong, ano ang papel ni lolo at lola sa pamilya? Mga bata, sabi daw sa tula, si lolo at si lola ang nagsisilbing gabay. Ngayong natapos na natin sagutan ang mga gabay na tanong patungkol sa tula, para sa inyong susunod na gawain na tatawagan nating gawaing pamilya larawang masaya. Sa isang malinis na pahina ng inyong kwaderno, guguhit kayo ng larawan ng inyong pamilya kung saan nagpapakita ito ng paboritong gawain o tungkulin na ginagawa ng inyong pamilya. Halimbawa, pagdilinis, pagluluto, at pamamasyal. Maliwanag ba mga bata? Very good. Mga bata, nag-enjoy ba kayo sa pagguhit ng larawan ng inyong pamilya? Magaling kung ganon. So, ngayon, dumako na tayo sa panibago ninyong gawain. Ngayon, mayroon akong mga babasahing pangungusap sa inyo. Sasabihin nyo lamang kung ito ay tama o mali. Number 1. Ang mga anak ay tumutulong sa paglilinis ng bahay. Tama po ba o mali? Very good, tama. Dapat po ang mga anak tulad ninyo ay tumutulong sa paglilinis ng bahay. Pangalawa, si ate ay nag-aalaga kay bunso habang wala si nanay. Tama po ba o mali? Very good, tama din po. Pangatlo, si kuya ay sumisigaw sa kanyang mga magulang. Tama po ba yun o mali? Very good. Ang pagsisigaw po sa magulang ay maling gawain ng isang anak. Pang-apat, si bunso ay tinatapon ang kanyang mga laruan kung saan-saan. Tama po ba o mali? Mahusay, mali. Panglima, ang mga anak ay laging sumusunod sa magulang. Tama po ba mali? Tama. Ngayon class, maaari nyo bang ibahagi sa klase kung ano ang ginagampanan ninyo sa loob ng inyong tahanan? Magtaas lamang po ng kamay ang gustong magbahagi. So, sabi ng inyong kaklase, siya daw ay bunso sa kanilang tatlong magkakapatid. At ang kanilang gampanin na ginagampanan sa kanilang pamilya ay pasayahin ang kanyang mama, papa, ate at kuya. At minsan tumutulong din daw siya sa kanyang ina kapag siya ay naglalaba at nagwawalis. So, maraming salamat sa pagbabahagi. Class, tungkol nga ulit saan ang ating naging talakayan ngayong araw? Very good. Ito ay tungkol sa mga papel na ginagampanan ng bawat miyembro ng ating pamilya. Sino nga ulit ang mga miyembro ng ating pamilya? Mahusay. Ang bawat miyembro ng ating pamilya ay sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso. At hindi lamang ito binubuo ng 5 miyembro. Kasama din dito sina lolo, lola, tita at tito. So class, para sa inyong takdang aralin, bibigyan ko kayo ng individual worksheets at ipapasa ninyo ito bukas bago magsimula ang klase. Maliwanag ba? Salamat! Maraming salamat mga bata at dito nagtatapos ang ating talakayan.